Laila de Lima, kasama ng kanyang 10 kasama at mga pari, pinangunahan at kinalampag ang Senado sa Pasay City, mga kababayan, para ituloy daw itong dinidribble-dribble ni Chis Escudero na impeachment ni Inday Sara. Kasi daw, nanawagan na daw ang taong bayan na kailangan na daw masimulan itong impeachment. Eto na po, talagang malalaman nyo dito, mga kababayan, kung sino talagang mga gusto ng impeachment na wala po sa katwiran. Eto na po. Itigil na ang pagtiteka-teka sa impeachment at agad-agad na itong simulan. Ang paulit-ulit na mensahe ng iba't ibang grupo tulad ng Tindig Pilipinas sa tapat ng gate ng Senate building kaninang umaga. There are moments in history when you stop the transactional politics and you actually stand on the Constitution and principle. And this is one of those times. Ang gusto po natin now na simulan yung impeachment. Itigil na rin daw ang mga palusot, sabi ni ML Party List Representative-elect Laila de Lima kay Senate President Chis Escudero. Wala naman daw makakapigil na batas kung itawid ang impeachment trial hanggang 20th Congress. Pwede yung mga preliminaries na yon pwedeng gawin before the onset of the next Congress hanggang June 30. Pero no impediment at all, legal or constitutional, para hindi ito pwedeng tumawid sa next Congress. Tinawag naman ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na isang kasalanan ng pagpapaliban o pagkansela sa impeachment trial. Kasalanan daw ito dahil pinipigilang lumabas ang katotohanan. Kaya nga raw, ang kalaban ng katotohanan ay tinatawag na Prince of Lies o Prinsipe ng Kasinungalingan. Kasalanan din ito dahil ninanakawan ng taong bayan ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Ang sitwasyon ng ating Senado. Sabi nga sa Biblia, kahit anong sama ng tao, kung makatwiran naman ang kanyang ginawa para sa kanyang bayan, ang kanyang kasalanan ay mapapawalang sala. Mga kababayan, tapos sasabihin nyo, masama si Tatay Digong, minura niya daw ang Diyos. Ang minura ni Tatay Digong, yung Diyos ng mga sanlibutan, yung sumasamba sa mga kahoy, sumasamba sa mga bato, sumasamba sa mga ribulto. Yun ang kanyang minura. Hindi ang Diyos ng tunay na Kristiyano. Sinasabi nyo, nangurap si Inday Sara, kayo dapat ang ma-impeach . Naku, ang teorya ko, mga kababayan, pag itong si Inday Sara napawalang sala at na-dismiss ang impeachment, naku po, mga kababayan, ang teorya ko lang, baka yung isa ang ma-impeach dito. Naku po, mga kababayan, nakikita ko ng aking pangitain. Babaliktad ang mesa. Kumbaga yung impeachment ni Sara malilipat sa kabila. Nako po, mga kababayan, nakikita ko na ang magiging resulta. Ayon sa aking mga pangitain at mga panaginip, si Inday Sara ay mapapawalang sala talaga. Mga kababayan, yan po ang katotohanan. Mananaig ang katotohanan. Si Inday Sara, walang kasalanan yan. Breaking news, breaking news, breaking news po, mga kababayan. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong lingkod na si The Wonder sa Philippines. Pinakamaingay, pinakamalupit, at pinakagwapo na vlogger sa balat ng lupa. Mga kababayan, nag-iingay-ingay ang mga dilawan, pinklawan, at mga pulahan na mga bobo. Nagrally po sila. Naiilan lang naman ang bilang dito sa harapan ng Senado para ituloy daw itong dinidribble-dribble daw na impeachment laban kay Inday Sara. Mga kababayan, na kailangan daw maitawid sa 20 Congress ito, na kailangan daw ma-impeach at maituloy itong trial na ito laban kay VP Sara. Mga kababayan, heto na po ang ating reaksyon. Pinangunahan po ni De Lima at 10 niyang mga kasamang mga dilawan, pinklawan, kasama yung mga gustong mawala si Inday Sara. Mga kababayan, eto na po. Sabi kasi nila, mga kababayan, sawang-sawa na daw ang mga Pilipino. Naiinip na daw ang mga Pilipino.
Dahil itong impeachment na ito ay nabinbin lamang sa lamesa ni Escudero. Sila daw ay galit na galit na. Bakit daw hindi pa mawala si Inday Sara? Ma-impeach siya daw. Minamadali nila mga kababayan. Sa tingin nyo, nararapat ba na ma-impeach si Inday Sara? Ito na po mga kababayan. Kasi nagrally po sila dito sa harapan ng Senado. Dito sa Pasay City mga kababayan. Iilan lang naman ang bilang. Wala pa yata sa 100. Nako po mga kababayan. Tapos sigaw nila, taong bayan daw ang nagdesisyon na ituloy na daw ang impeachment. Tanggalin na daw si Inday Sara. Aba, ang gagaling na mga ito mga kababayan. Pakinggan po natin. Ang sitwasyon ng ating Senado. Ang ating panawagan, Sara Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! Sa ngalan ng lahat ng mamamayang dinakawan ng pundo at serbisyo sa lahat ng mamamayang may sapat na galit na at konsensya sa laganap na extrajudicial killing, ang ating panawagan, Sara Duterte! Kung ikaw ay galit na at kailangan maningil na, ating panawagan, Sara Duterte! At sa lahat ng hindi papatinang umulan o umaraw, ang ating panawagan, Sara Duterte! Gusto ko i-acknowledge yung bibitbit ng Philippine flag. So passionate kahit sa chanting at pagtataas ng mga mabuhay ka, kapatid. Ating panawagan, Sara Duterte! O mga kababayan, nakita nyo po ang kanilang sigaw. Litisin daw si Inday Sara. Sila lang ang may kagustuhan mga kababayan. Nagtipon-tipon ang mga ito. Kasama ang kanilang leader na si Dilima. Mga pinklawan, dilawan na sumisigaw. Litisin daw si Inday Sara. Taong bayan daw ay nagdesisyon na. Ang mga pera daw na kinurap ni Inday Sara. Aba, ang gagaling ng mga ito mga kababayan. Sino kaya ang kurakot? Sino ba ang kurakot mga kababayan? Di ba sila lang din naman? Kilala nyo naman ang mga ito. Yung mga nagsisisigaw na ito, mga bayaran din ito mga kababayan. Totoo yan. Naku po, ang dami ng ganyan. Walang pupuntang magrarally kung walang bayad na 500. O ano, binenta nyo mga kaluluwa nyo para sa 500 piso. Gusto nyong mawala si Inday Sara. Naku po mga kababayan, pag si Marcoleta, si Caro Dante dumating at humarap sa Senado, itong mga kalaban na ito magiging grade 1, magiging sinto-sinto, hindi makaintindi mga kababayan. Sila lang ang may gusto ng impeachment. Gusto nilang mawala ang mga Duterte. Isinusulong nilang impeachment mga kababayan. Anong masasabi nyo? Diba? Sila lang ang may gusto. Sabi nga ni Marcoleta, kung ituloy nyong impeachment, mapapahiya lang kayo. Kung itutuloy nyong impeachment, mapapahiya lang kayo. Ituloy nyo nang mapahiya kayo ng bonggang-bongga. Mapahiya kayo ng hindi nyo malaman kung nasampal kayo ng tsinelas na makapal o puwet ng kaldero na maitim. Pagtingin nyo sa salamin, para na kayong unggoy na matakaw sa saging. Diba ganyan ang mga ito? Gustong-gusto nila ng impeachment. Tinatawag nilang korap itong si Inday Sara. Sino ba ang mga politikong hindi korap? Ba't hindi nyo imbestigahan yung mga kasama nyo dyan? Na bilyon-bilyon ang mga kinorap. O itong pumirma ng mga impeachment. Ba't hindi nyo imbestigahan ang mga ito? Diba pag walang pirma, walang budget? Diba? Si Toby Chanko sumigaw na at binulgar na itong iskandalo na dahilan ng mga pumirma na 200. O mga kababayan, ano masasabi nyo? O nauna na dyan si Sandro Marcos. Ang pinakahuli si Luslus. O mga kababayan, para mawala si Inday Sara, silang nagdesisyon. Tapos magrarally sila, sasabihin nila, taong bayan, nagsalita na. Mga honghang, kayo lang yon. Kayo lang nagsasabi na gusto ng taong bayan
na ma-impeach si Inday Sara. Nanalo nga ang Duterte Black Yung super big three ng PDP panalo. Marcoleta, Senador Bato, Bongo. Hindi man nanalo si Marcoleta, ano ngayon? Nanalo. Sabi nga ni Marcoleta, pag ituloy nyo ang impeachment, para kayong kandila na malulusaw. Yari kayo. Pagdating ni Marcoleta, masasabon kayo. Nasa The Netherlands kasi ito si Caro Dante. Wala kasing matindi na susupalpal sa mga debate sa sa impeachment Tignan nyo si Caro Dante, yan lang ang senador na kinakatakutan ngayon, mga kababayan. Si Caro Dante ang sasampal ng katotohanan sa mga nagsusulong ng impeachment. Dala-dala niya ang alas na mga ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Inday Sara. Malinis ang kanyang pangalan. Pati sa COA, malinis ang kanyang pangalan. Tapos sinasabi nyo, nangurap si Inday Sara, kayo dapat ang ma-impeach Naku, ang teorya ko mga kababayan Pag itong si Inday Sara napawalang sala at na-dismiss ang impeachment, naku po mga kababayan, ang teorya ko lang. Baka yung isa ang ma-impeach dito, naku po mga kababayan, nakikita ko ng aking pangitain. Babaliktad ang mesa. Kumbaga yung impeachment ni Sara malilipat sa kabila. Naku po mga kababayan, nakikita ko na ang magiging resulta. Ayon sa aking mga pangitain at mga panaginip, si Inday Sara ay mapapawalang sala talaga. Mga kababayan, yan po ang katotohanan. Mananaig ang katotohanan. Si Inday Sara, walang kasalanan yan. Kayo lang ang nagtanim ng mga kaso kay Inday Sara. Kayo lang ang gumawa ng demolition job. Nakita nyo po ang sinagawang pagtitipon ng malaking reliyon ng Iglesia ni Cristo na wag nang ituloy ang impeachment, na magdudulot lang ito ng kaguluhan at pagkabahabahagi ng bawat Pilipino. Itigil ang impeachment. Kung maituloy ito, magkakaroon ng kaguluhan. Pagkakaroon ng dibisyon sa mga leader. Hindi maitutuloy ang mga importante mga proyekto na magbibigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Lalong maghihirap ang sitwasyon ng mga Pilipino. Magkakaroon ng mga sigalot. Magkakaroon ng malalaking problema pag naituloy itong impeachment. Lalong-lalo na nung nangyaring si Tatay Digong madala sa dahig. Lalong ang mga Pilipino nalungkot. Mga milyon-milyon na mga Pilipino. Tignan nyo ngayon mga kababayan, dahil sa ginawa ng mga ito, hindi sila nakinig sa payo ng pamamahala. Dahil sa kaso daw ni Tatay Digong na crimes against humanity. Sila lang naman ang may kagagawan. Sabi nga sa Biblia, kahit anong sama ng tao, kung makatwiran naman ang kanyang ginawa para sa kanyang bayan, ang kanyang kasalanan, ay mapapawalang sala. Mga kababayan, tapos sasabihin nyo, masama si Tatay Digong, minura niya daw ang Diyos. Ang minura ni Tatay Digong, yung Diyos ng mga sanlibutan. Yung sumasamba sa mga kahoy, sumasamba sa mga bato, sumasamba sa mga ribulto. Yun ang kanyang minura. Hindi ang Diyos ng tunay na Kristiyano. Ang makaka-gets lang yan, mga legend, mga kababayan. So, anong masasabi nyo po sa mga rally na mga nagsusulong ng impeachment? Makatwiran ba ito, mga kababayan? Ito ba talaga ang gusto ng taong bayan? O sila lang ang may kagustuhan para mawala si Inday Sara sa posisyon? Tiklop ang mga ito pag si Inday Sara naging Pangulo, mga kababayan. Kaya ayaw nila at takot na takot silang maging presidente si Inday Sara dahil malakas ang mga Duterte. Sila talaga ang nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng karapatan ng mga Pilipino, nagsusulong ng tunay na mga kabayan. Once again, ako si The Wonder sa Philippines, mga kababayan. Pa-like po, pa-share at pa-subscribe. Mabuhay po!